Sa bawat pagdilim ng kalangitan ay mayroong nabubuong kwento ng kababalaghan. RVD Rycon Round 2 Huling Alas ni Unknown. Pigil-pigil ko ang hininga habang isinisiksik ang sarili sa patong-patong ng mga bangkay. Ito na lamang ang natitirang paraan upang makaligtas sa kamay ng mga kampo ng kadiliman kahit papano. Magmula ng matuklasan ni Minong Rimo ang panibagong lugar na aming pinagtataguan, pinakawalan niya ang kanyang batalyong kampon para maghasik ng lagim. Isang disipulo ng hari ng impyerno si Minong Rimo at ang bumuhay ng mga nilalang na aswang kung tawagin. Minsan ako nakaligtas sa hagupit ng kanyang kasamaan at sa mga oras na ito naway umulit ng swerte. Walang pinalampas ang kanyang mga kampon, bata man o matanda, lalaki man o babae, tao man o hayop, basta may buhay inaatake nila at binubusog ang kanilang tiyan sa pamamagitan ng laman at dugo ng biktima. Naibaling ko ang tingin sa daladalang makapal na kumot na ibinalot sa 5 buwang sanggol. Mahimbing itong natutulog at bahagya pa nakangiti. Kahit anong mangyari, kinakailangan ng mabuhay, sabi ko sa isipan. Napatingin ulit ako sa unahan ng umalingaw-ngaw sa kahanginan ng hiyaw ng tagumpay ng mga aswang. Napalunok naman ako na masilayang muli ang kanilang mga itsura. Malalaki ang hubog at maiitim ang kabuuan. Nagtutulisan ng malalagaring mga ngipin, mga dilang ang haba na sumasayaw sa unahan ng kanilang malalaking bibig. Mga matang mapupulang tila nagliliyab na bulalakaw. Mga kukong tila karit ni kamatayan at presensyang magiging dahilan ng pagkahiwa-hiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa. Parang may salo-salong nagaganap ng abalahan nila ang kanilang sarili sa pagkain ng mga laman ng aking kababaryo. Pinapalamutian na ng pira-pirasong laman ng paligid. Natiligan na rin ang dugo ang tigang na lupa. Pinuno ng masangsang na amoy hanghangin. Winasak ang mundong aming tahanan. Sa tansya ko, ako at ang aking sanggol na lamang ang natitirang buhay. Na makahanap ng pagkakataong makaalis, kumilos na ako. Maingat na gumapang, papuntang damuhan para makatakas, subalit nakaantabay naman sa kahanginan ng manananggal at balbal na panaydapo rin kung saan-saan. Nahirapan akong kumilos dahil hindi pwedeng tumayo, kaya naisipan kong magtago na muna sa sagingan. Habang nakatago roon, hindi naman maawat ang paningin ko sa kahanap ng paraan para makatakas. Subalit, kahit saang direksyon ako titingin, purong aswang ang sasalubong sa paningin. Napabuntong hininga na lamang ako ng mabigong makahanap ng paraan. Naisandal ko na lang ang likod sa puno ng saging at hinayaan ang sariling makahinga. Hindi pa nga nakalipas ang 1 minuto, naramdaman ko na lang ang sunod-sunod na pagpatak ng maiinit na bagay sa aking balikat. Nang suruin ko ito, otomatikong nanlaki ang aking mga mata sabay tingala sa itaas. Nanligas na ako sa kanilalagyan ng dahan-dahang gumapang palapit ang nilalang. Patuloy pa rin tumutulo ang kanyang mainit at malapot na laway sa aking balikat. At hindi ko na maramdaman ang sarili nang magkaharap ng mukhaan, 1 dangkal na lang ang distansya sa isa't isa. Damang-dama ko ang panunuot ng takot sa aking kalamnan, halos sumabog na rin ang dibdib sa bilis at lakas na tibok ng puso. Ang mga mata niyang direktong nakatingin sa akin ay mas lalo pang nagdulot ng hilakbot. Nabibingi na rin ako sa langit-ngit na sanhi ng pagtatangis ng kanyang nagtutulis ang ngipin. Nang yumuko siya sa hawak kong kumot,
Doon lang naibalik ang aking huwisyo. Nanginginig ang kanang kamay na inabot ko ang may kalakihang bato sa gilid at pinasok ito sa kanyang bibig. Dali-dali rin ako tumayo at walang lingon-lingon tumakbo ng kay bilis. Pero hindi pa nga ako nakalayo. Naharangan na ng hindi mabilang-bilang na mga aswang. Lahat sila nakatingin sa amin. Napaatras na ako nang unti-unti silang lumalapit pa isa-isa. Ang dahan-dahang pag-atras ay naging mabilis na paghakbang nang walang sabay silang nagsilapitan. Mahigpit kong niyakap ang sanggol at sinikap na mapanatiling matatag ang mga tuhod para maipagpatuloy kong pagtakbo. Halos kapusan ako ng hininga nang makarating sa may pangpang. Sa baba nito ay kagubatan at ang napakalawak na karagatang Pasipiko. Hindi ko na maramdaman ang presensya ng mga aswang. Dala na rin siguro sa distansyang naabot ko. Halos 1 oras at kalahati ako nagtatatakbo bago marating ang kinalalagyan ngayon. Naibagsak ko ang sarili sa lupa at pinapakalma ang sarili. Nilalanghap ko ang sariwang hangin ng karagatan subalit masangsang na amoy ng kamatayan ng aking nasinghot. Sumunod din ang pagpapagaspasan ng mga pakpak at hangin nagpapatayo ng balahibo sa aking katawan. Dahan-dahan kong sinundan ang pinanggalingan ng amoy at sa likuran ko, nakapwesto na ang isang aswang na nilisik ang mga mata. Makikitaan ang pagkatakam at pagkasabik na makatikim ng laman. Maliit ito at nakaliyad na gumapang papunta sa akin. Bumabaon pa ang mahahabang kuko sa lupa. Pakumpas-kumpas ang mahabang buntot at ang mga mata hindi maawat-awat katititig. Mula sa pagkakaupo, dahan-dahan akong tumayo na sinabayan na rin ang pag-atras. Natigil lang ako na mapagtantong. Sa pinakadulo na ng pangpang, isang maling galaw na lang at babagsak ako sa mabatong bahagi sa ibaba. Nang ibalik ko ang pansin sa aswang, ilang hakbang na lang ang layo niya sa akin. Sa bawat hakbang niya naiisip ko kung paano niya ako lalapain at mas kinilabutan ako roon. Kaya naman naisipan kong maiking madurog ang mga buto sa pagkahulog sa pampang kaysa sa mamatay sa kamay ng aswang. Sa ideyang iyon, inihanda ko na ang sarili sa pagtalon. Akmang tatalon na ako na mapigilan sa pag-iyak ng sanggol. Otomatikong napatingin ako sa gumagalaw na kumot na itinabi ko kanina. Malapit na rin itong maabot ng aswang. Kung dadalhin mo ang bata, mahahabol ka rin nila kahit saan ka pa pumunta. Higit na mas mabango sa kanila ang sanggol kaya palagi ka nilang nasusundan. Kung iiwan mo ang bata, mas malaki ang tsansang makakatakas ka ngayon. Sinuway ko agad ang isipan bago pa man matapos ang salitang iyon. Anak ko siya. Kaya rapat lang nandoon siya saan man ako magpunta kahit nasa mga kamay pa ng kamatayan ng kahantungan. Tinaas na ng aswang ang kanyang kamay at pupuntirihin na sana ang bata pero hindi ko iyon pinayagan. Agad kong hinablot ang kumot at walang pagdadalawang isip na tumalon sa pangpang. Direktang bumagsak ang katawan ko sa mabatong bahagi at napanganga na lamang sa sakit na natamo. Hindi pa nga ako nakakakilos mula sa binagsakan ng may mahahabang buhok na paunti-unting yumayapos sa aking binti. Pagtingin ko sa itaas, isang kubot na aswang nakalutang sa hangin. Nakanganga na ito at dahan-dahan nang lumabas ang malasapot na laway sa malaki nitong bibig na siyang hihigop ng dugo. Bago pa man siya magtagumpay, nakuha ko ng pakawalan ng sarili sa pagkayapos ng buhok sa pamamagitan ng pagputol nito gamit ang naitabing balisong. Sa puntong ito, wala na akong matatakbuhan pa. Nakaabang na pala ang grupo ni Minong Rimo sa ibaba ng pangpang bago pa man ako bumagsak. Nakapalibot na sila. Napatingala na lamang ako sa langit at napaiyak dahil wala nang natira pang pagpipilian. Hinugot ko mula sa bulsa ang boteng may lamang itim na usok, sabay tingin sa anak na iyak.
Nanginginig ang kanang kamay na ibinuhos ang laman ng bote sa bibig ng bata at dahan-dahan itong inilapag sa lupa. Lumayo ako ng bahagya at napaluhod. Kailangan mong mabuhay. Ayon sa hiling ng iyong ina bago siya mamatay. At patawad kung mabubuhay ka sa maling paraan. Ilang sandali pa, ang sanggol ay naging isa ng ganap na lahi ng aswang, Tiyanak. Sa puntong nahagip ako ng kanyang paningin, walang sali-salitang sinakmal niya ang aking liig at sinipsip ang dugo. Habang hinihintay ang kamatayan, ibinulong ko sa hangin ang pakiusap kay Ama. Pakiingatan mo ang anak ko, apo mo, Minong Rimo.